ang Diyos sa atin. No, minsan inuuna na agad yung consequence, no? Yung consequence na naranasan natin bago pa yung pagtawag. Bakit? Kasi ayaw nating tumugon ng panawagan ng Panginoon. Tatandaan niyo si Jonas, no? Si Jonas, no? May panawagan ng Panginoon sa kanya. Subalit, sa halip na sumunod, ginawa niya yung kanyang kalooban. Pero nakita natin kung ano yung consequence. Nakita natin yung consequence ng kanyang pagsuway sa kalooban ng Panginoon. Diba? Pero later on, dahil mayroong panawagan ng Panginoon sa kanya, laging mananaig kung ano ang panawagan ng Diyos para sa atin. Kahit magkatanggi-tanggi man tayo, kapag yun ang panawagan ng Panginoon para sa iyo, no? Hindi tayo makakaiwas sa panawagan ng Diyos. Time will come, no? Na yung panawagan ng Panginoon para gawin mo yung kanyang kalooban, no, ay magagawa yun sapagkat hindi niya hayaang hindi yun mangyari. At kapag ikaw ang itinakda ng Panginoon para maganap yun, no, mangyayari yun sa pamamagitan mo. Amen? Purihin natin ang Diyos. Amen? So, mga kapatid, let us be reminded that calling is about who you are before what you do. No? Sabi mo nga, kanina, ang panawagan ng Panginoon ay hindi doon sa panawagan para tayo ay maging mga awit, preacher, o anuman. Kundi, ang pagkakatawag ng Panginoon sa atin ay una, kung sino ka. Importante yung our becoming rather than yung what we are doing. Ibig sabihin, inaanyayahan tayo ng Panginoon sapagkat nais ng Panginoon na yung sarili muna natin, no? Sarili muna natin bago yung ating gagawin. Kasi later on yung gagawin, kusang darating sa atin yun eh. Since ang bawat isa naman talaga sa atin ay meron kanyang gift. Pero nais ng Panginoon na ma-realize natin na ang pagtawag ng Panginoon sa atin ay patungkol sa iyo kung sino ka. Sabi sa 2 Timothy 1:9, for God saved us and called us to live a holy life. So may narinig ba natin na tinawag ka ng Panginoon para mga awit. Tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay maging vlogger. Tinawag ka ng Panginoon para maging nurse. Tinawag ka ng Panginoon para maging engineer. Wala naman, di ba? Ang panawagan ng Panginoon is for us to live a holy life. Amen. So, dito, no? Kina-qualify muna ng Panginoon. We are unqualified. Ito pa isa. Di ba madalas tayo kapag tayo ay we are being invited na maging lingkod ng Panginoon. Ano muna natin? Lord, hindi po ako karapat dapat. No? Di ba? Lalo pag ikaw ay itinatas ang posisyon para maging ministry head, council, core group, sasabihin mo, Lord, hindi po ako karapat dapat, kaya siguro po iba na lang. Kaya ang tanong, sino yung karapat dapat? Meron bang karapat dapat sa atin? Wala naman, di ba? So we are unqualified. And yet, narito ang Panginoon, una niyo munang wino-work out sa pagtawag sa atin para tayo ay maging qualified. So, paano yon? By working on us, sabi roon, God called us to live a holy life. Amen? He did this not because we deserve it, but because that was His plan before the beginning of time, to show us His grace through His Son, Christ Jesus. Amen? So, 2 Timothy 1:9. So, ang panawagan ng Panginoon, natandaan natin, tinawag ka ng Diyos para magkaroon tayo ng buhay na may kabanalan. Yun yung unang dapat nating tingnan kapag tayo ay tinitingnan natin yung panawagan ng Panginoon. Buhay na may kabanalan. So, hindi ka rin tinatawag para maging, no, kung ano yung mga ginagawa natin ngayon. Yung ginagawa natin ngayon, nauso na kung sa anong ginagawa natin. Reels, YouTube, vloggers, di ba? Influencers, dami na. Dami nating ginagawa. So, mga kapatid,
No? Kahit engineer or teacher, hindi tayo tinawag sa ganoon. So hindi tayo tinawag para gawin ang isang task, hindi tayo tinawag para kumita ng malaki o maging kilala o sikat. Sapagkat una, dapat sa ating kaisipan, ang pagtawag ng Panginoon ay para magkaroon tayo ng buhay kabanalan. Amen. Purihin ang Panginoon forever. Amen. Kundi tayo ay mamuhay na may kabanalan. Importante yon. So, ibig sabihin, importante sa Diyos yung magiging sino ka. Mas importante sa Diyos kung magiging sino ka kaysa doon sa ano ang iyong gagawin. Amen? Yun ang importante sa Panginoon. God is concerned on what you are becoming rather than what you are doing. Amen. Sapagkat mga kapatid, kapag hindi ka kasi prepared, halimbawa, wala sa atin yung kabanalan, yung lahat ng ginagawa natin, walang kwenta. Diba? Ang husay mong kumanta, no? Ginagamit natin yung ating boses para sa pagpupuri. Pero pag uwi ng bahay, nagir ka. O kaya pag uwi mo, ginagawa natin yung ating bibig para sa paninira sa kapwa. Halimbawa ako, lingkod ng Panginoon, preacher ako. Pero wala sa akin integridad, no? Hindi ko sinasabuhay yung kalooban ng Panginoon, no? Tatanim ako ng sama ng loob. Dami kong bisyo. So, pwede akong maging sikat. Pwede akong maging sikat sa ginagawa ko, pero yung ginagawa ko ay magiging walang kabuluhan kung hindi ko muna tinugon yung unang panawagan ng Panginoon na ako ay magkaroon ng buhay na may kabanalan. Sapagkat mas maging epektibo akong lingkod, maging epektibo tayong lingkod, may anointing yung ating pagkanta, may anointing yung ating ginagawa, kapag unang-una alam mo sa sarili mo na namumuhay ka na may kabanalan sa harapan ng Panginoon. Amen. Amen. Sapagkat kapag ginagawa natin ay hindi kabanalan, naglilipod nga tayo, pero walang kabanalan, ang tawag doon, kahangalan. Amen? Bakit? Sayang eh. Sayang yung pagpapagal natin, sayang yung pagpupuyat natin. Sapagkat, no, ang ginagawa naman natin ay hindi yung para to show off na magaling tayo sa ginagawa natin. No? Sapagkat tatandaan natin, lagi mong naririnig sa inyo, ang number 1 natin audience ay Yahweh El Shaddai. So paano magiging katanggap-tanggap sa Panginoon yung ginagawa natin sa number 1 audience natin kung wala yung unang requirement niya sa atin sa pagtawag sa atin, yung kabanalan. No? Hindi niya matatanggap yung ating ginagawang paglilingkod, pagpupuri, kung wala yung unang requirement sa buhay natin, yung kabanalan. So, ang pagiging banal ay panawagan para tayo ay maging katulad ni Kristo. Amen. Para maging katulad ni Kristo. Kaya kapag nakita mo yung katabi mo, ang nakikita mo hindi siya kundi yung kabutihan ng Diyos sa Kanya. Amen. Amen. Ang nakikita mo sa Kanya ay yung larawan ng Panginoon. No? Bakit? Sapagkat makita mo pa lang siya, na-inspired ka. Kahit na nadadala ka niya, bawa kumakanta kayo, ang hirap pag kumakanta kapag sa diwa yung tono ng kabila, minsan nahahatak ka, no? Ang hirap kaya nun. Pero ang importante, no, hindi yung boses, maaaring yung boses nahahatak ka niya. Pero ang importante, yung kanyang pagkatao, mas nahahatak ka niya, nabibighan ka kasi nakikita mo yung kabanalan ng Panginoon sa taong yun. Amen. Purihin natin ang Panginoon. So, recognizing that we have this calling from God, we should not be in pressure of what I am called to do, but on what I have to become. Amen?
Minsan kasi natatanong tayo, di ba? Dumarating sa punto sa buhay natin, tinatanong natin, ano kaya yung kalooban ng Panginoon sa akin na gawin? Kasi parang ako ba ay sa ganitong ministry, no? Ayaw ko sa ganitong ministry. Gusto ko sa choir kasi sa choir ay at least marami kami. Pag sa ganitong ministry, aantukin ako. Sa ganitong ministry, kaunti kami, basta kapagod dito, di ba? So mga kapatid, so huwag tayo mag-pressure kung ano yung ating gagawin, no? Sapagkat ang importante ay kung sino tayo. Dahil kung ating pananaw ng panawagan ng Panginoon ay nakatuon lamang sa gagawin, malilito tayo, no? Mawawala tayo doon sa totoong purpose sa panawagan ng Panginoon. Sapagkat, alam mo, maaari kasing, alam mo, ang panawagan ng Panginoon sa atin ay para sa lahat. Amen? Panawagan ng Panginoon para sa lahat. So, ang Panginoon naman, hindi naman lahat tinatawag para maging mga awit. No? Ang lahat naman ay hindi tinatawag ng Panginoon para maging preacher. Ang panawagan ng Panginoon hindi para lahat ay maging service, no? So, at maliban doon, kung ang pamantayan ng panawagan ng Panginoon ay doon lamang sa ating ginagawa, magkakaroon tayo ng confusion. Kasi, maaaring tinawag ka ng Panginoon bilang mga awit, paano yun tinawag ka rin ng Panginoon para maging asawa? Di ba? So, hindi mo pwedeng gamitin yung pagiging mga awit mo, yung sitwasyon pagiging mga awit mo, doon sa role ng pagiging asawa. Halimbawa, nag-away kayo, no? So, kapag nag-away naman kayo, hindi mo pwedeng sabihin, habang nagkakaroon kayo ng construction,